lahat ay may kasaysayan. Mula sa mga maliliit na bato at nagtataasang bundok, ginuguhit ng panahon ang nakalipas. Ang nakaraan ay tila bitak sa lupang sinusubok ng unos at pinagtitibay ng panahon. Sa syudad ng Muntinlupa, matatagpuan ang isang barangay na hindi lamang gumuhit ng kapalaran, kundi ng buklod ng hinaharap. Ang lugar na kinatatayuan ko ngayon ay ang historical na barangay ng Poblasyon. Sinasabi raw na dito nag-ugat ang pagtatag ng City of Muntinlupa at noong panahon ng Espanyol ay nauso yung mga pagtawag ng poblasyon sa mga lugar na maraming tao o populated. Tulad na lamang ng nakikita nyo sa aking likuran. Kung kaya marami ang poblasyon noong panahon at kabilang na rito ang Muntinlupa. Ang salitang poblasyon ay galing sa salitang Espanyol na publiko o populated place. Ayon sa record ng syudad, noong 1863 ay nagpadala ang mga taga-civil government ng inhinyero sa munisipalidad. At isa sa mga naging rason kung bakit qualified daw para patunayan ng City Hall, itong dating baryo ng Muntinlupa ay dahil sa dami ng tao sa poblasyon na siyang naging sentro ng syudad noon. Ang pinagmulan naman ng pangalang Muntinlupa ay sinasabing nagsimula sa tatlong bersyon. Una, ang pagkakaugnay nito sa manipis na tuktok ng lugar. Ikalawa, ang mga residente na sinasabing sumagot umano sa tanong ng mga Espanyol kung anong tawag sa kanilang lugar at ang sinabi ay Monte sa lupa. At ang ikatlo naman ay ang topography ang nagmula sa lugar, na mula sa monte o bundok hanggang sa Muntinlupa o kabundukan. Sa loob ng kasaysayan ng poblasyon, mahuhukay ang kasaysayang halos ibaon na sa limot sa munting lupang ito. Isa ang Memorial Hill sa pinakamakasaysayang lugar dito sa poblasyon. Ito ay nasa loob ng New Bilibid Prison Reservation Compound. Dito matatagpuan rin ang makalumang kanyo na ginamit ng Hapones noong panahon ng World War II. At sa inyong makikita, ito ang main view or front view ng sinasabi kong Memorial Hill. At dito naman sa aking kanan ay mukhang bunker o nagsilbing bunker noong panahon ng gera o noong panahon ng World War II. Sa makikita nyo, ito ay pininturahan na at nababoy na rin ng mga tao sa mga sulat, basura at kung ano-ano pa man. Dito nating malalaman o tatandaan na ang pagpapahalaga ng history natin. Dahil nakikita nyo nga binaboy na yung lugar. So masabi natin hindi pinahalagahan ng mga tao ang importance nito. At dito naman sa likod nitong Memorial Hill, makikita natin ang natitirang kanyon na ginamit ng mga Hapones nung gera. Ito ay I think pininturahan na rin itong bago, then preserve siya, hindi na siya nagana ngayon, naturally syempre. Pero kahit ganun man, ito ay natira pa rin dito sa lugar na to at nagsisilbing landscape at palatandaan kung gaano kahalaga ang history natin. Ang Memorial Hill ay ang libingan rin ni Major Heriberto B. Misa Sr. Ito ay pagpupugay sa kanyang bilang dating Bureau of Prison Director para sa kanyang 12 taon sa paglilingkod, na naging dahilan upang siya ang maging pinakamatagal na naglingkod bilang Prison Director hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang libingan ay matatagpuan mismo sa loob ng New Bilibid Prison Reservation Compound. Katabi naman ng kanyon na ito ay ang lugar na tinatawag na Sunken Garden. At noong 1940, ang Sunken Garden ay isang malawak na palayan. Dito nagmumula at kinukuha ang mga pagkain na binibigay sa mga bilanggo noong panahon na yon. Ang Muntinlupa Sunken Garden ngayon ay sakop pa rin ng New Bilibid Prison Premises. Noong 2007, indineklara ang ilang bahagi nito na mini forest park hanggang sa nagkaroon ng parameter lights malapit sa Jamboree. Ang Sunken Garden ay kilala rin bilang pasyala ng mga taga-poblasyon, lalong-lalo na ng mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa at estudyante ng Muntinlupa National High School. Dahil na rin sa ganda ng paligid at sariwang hangin na matatagpuan dito.
Sa makikita nyo, ito ay open area, kaya't mainit. Ngunit tuwing hapon, pagbaba ng araw, matatagpuan dito ang mga tao na nakatambay, tao na naglalaro ng soccer, at mga nagtitinda rin ng pagkain para na rin sa mga nagugutom na nakatambay dito. Sa may di kalayuan, makikita ang tinatawag nilang Jamboree Lake. Ang Jamboree Lake ang pinakamaliit na lawa sa Pilipinas. Sa paglipat ng Bilibid Prison sa Muntinlupa, isa ang Jamboree Lake sa ginawang terrace ng mga preso sa bilangguan mula sa Cordilleras. Ang mga lupain na nakapalibot sa lawa ay nagsisilbing dating food production unit para sa mga opisyal at preso ng New Bilibid Prison. Ngayon makikita nyo na bago na yung Statue of Liberty, no? Pero sabi ng mga residente rito, may nakatayo raw dyan na replika. Maliit na replika ng Statue of Liberty. Ngunit sa tagal ng panahon, nailibing na siya at napalitan noong Hulyo ika-4, 1955 ng dating general ng poblasyon na si General Sonar. At makikita nyo na malawak to, no? At napapaligiran na rin siya ng mga ganun pa rin mga puno, marami pa rin. At kung titingnan natin rito, may mga maliliit pa ring isda. Ngunit hindi na sila gaanong makikita at nagpapakita dahil na rin siguro sa papalit-palit na klima at pabago-bago ng estado ng kung paano ito inaayos ng gobyerno. At dito naman sa bandang aking kanan, sinasabi na rice terraces yata ito. Bagamat malaki ang naging parte ng munting lupa ng poblasyon sa pagbuklod sa syudad, iilan na lamang ang nakakaalala ng kasaysayan nito. Kumusta ang inyong naging karanasan sa poblasyon? For me, masaya siya. Yung paggagala namin, yung lakad, puro lakad kasi nangyari. Then, pinaka ano talaga sa akin, tumatak sa akin is dun sa Memorial Hill. Kasi dun sa akin napunta yung lugar, or ako yung magtatakal nun. Nahanga ako dun sa lugar na preserve, lalo yung canyon, preserve pa siya. Then, may mga scriptures, tablets din akong nakita. Though, ngayon wala na kasi di mo na siya mababasa. Pero, hanga pa rin ako dun sa effort ng Bucor, Bureau of Correction, sa pag-preserve ng lugar. Kahit na, syempre, medyo madumi na, di naman maiiwasan sa tao yon. And, yun, ang ganda ng lugar, ang angas nung canyon, tas yung parang bunker doon. Yeah, yun. Pero overall, dun sa travel namin, pinaka talaga ako, kahit hindi namin napuntahan buong poblasyon or naikot ang buong lugar ng poblasyon, is yung history nung lugar, lahat ng lugar na napuntahan namin is sobrang nakaka-amaze. Nalaman namin yung kwento nun, halimbawa, Sunken Garden. Ngayon titingnan mo, parang pasyalan na lang siya. Then nalaman namin, dati pa pala siyang palayan. Yun, parang dagdag sa knowledge namin yun. Kahit di mo na makikita ngayon. So yeah, yun lang marami kaming natutunan. Masaya yung pagta-travel namin, paglalakad. And siguro ang aanuhin ko na lang sa lugar is sana matutunan nating mga tao or tayong mga Pilipino na pangalagaan yung lugar, i-preserve yung lugar, at irespeto yung lugar. Yun lang. Thank you. Kumusta ang inyong naging karanasan sa poblasyon? Nung umpisa, exciting kasi hindi naman kami knowledgeable enough para ganito vlog, especially hindi naman ito yung kinuha naming course. Pero at the same time, nakaka-amaze na magkakaroon kami ng chance na gawin yung ganitong bagay. Nung umpisa, habang ginagawa namin to, naglilibot-libot kami, nakakaano lang kasi yung place, maano akong tao ma-environmental na tao. Lalo na sa mga maraming puno. And alam mo yun, habang naglalakad kayo mahangin, nakakapagod kasi
hindi patag yung lugar, bako-bako, ganun. Lalo na dun sa papuntang Sanken, may pababa siya, tapos may pataas na part ng kalsada. Pero, kahit na nakakapagod, nakaka-satisfy siya sa feeling kasi, alam mo yung pagod mo na yon is mapapalitan ng joy. Kasi yung craft mo, alam mong mabibigyan ng justice kasi hindi ka lang natuto, but also nabigyan ka rin ng karanasan para pumunta sa ibang lugar na bago sa'yo. Syempre, bilang isang tao, na sa atin na kapag may nakikita tayong bagong lugar, masaya siya sa pakiramdam, ganyan. Tapos, hindi mo lang siya makikip sa sarili mo, but also, pwede mo siyang bahagi or ikwento sa iba na, uy, ang ganda pala sa ganito, puntahan nyo, ganyan. Hindi lang siya maganda, but also, historical din. Lalo na, dun sa place na, may Statue of Liberty, ayun. Since, pangarap ko maging, lawyer, ganyan. Lang siya, inspiring siya, in a way na, kahit na luma, alam mo yung, nun, alam mo kung paano o bakit yun nandoon, but para mag-serve and magpakita sa tao na nakatayo yan doon kasi may purpose yun. And, ayun lang, nakakahanga lang na kasi despite of modernization, nakukuha pa rin nating i-preserve yung mga ganitong lugar and mas alagaan. Thank you. Hanggang ngayon, ang poblasyon pa rin ang may pinakamataong barangay sa syudad ng Muntinlupa na nagtatala ng 120,000 populasyon ayon sa 2020 census. Isa lamang ang poblasyon sa pinaka-historical na baryo o barangay sa Pilipinas. Bagaman unti-unting nabubura sa isip ng masa ang kasaysayan ng pagbubuklod ng kanilang syudad, hindi pa rin mababaon sa hukay ang mga dating kwento sa Muntinlupang may malaking kasaysayan.